alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Anim na minuto makalipas ang 5:00. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, kabilis ng panahon. Nasa huling Sabado na ho tayo ng buwan ng Nobyembre. Gandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Araw sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Magandang umaga, paring Raymond. Bagamat yung mga taga Davao, lalo na yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte, malungkot. Of course, para silang nagluluksa. Oo, dahil... Sa bagay, natural naman. Bagay, ano yan eh, kaso yan eh. Kasi yung hinihinging interim release ay ibinasura ho ng ICC. International Criminal Court. Kaya Kaya aminin natin at hindi, doon na magpapasko ang dating Presidente Digong Duterte sa yung piitan, di ba? Bring him home before Christmas na panawagan naon siya mi. Mahaba-haba yung kaya ganun kasi sa atin dito. Minsan naiinip yung iba sa pakikinig ng decision. Pero ang haba pagpakinggan mo yung kung minsan Bali, pala, paring Raymond, tatlong batayan, tatlong argumento ang isinumite ng panig ng depensa. Kaso lahat yung tatlo, denied. Ibinasura. Denied. Oo. Lalo na yung issue sa kanyang yung kalusugan. Ito na, wala pa kasing actual na decision doon eh. Pero kung minsan, nakita yung sa bungad pa lang makikita mo na. Ay, oo. Panimulang statement pa lang eh. Alam mo na doon papunta yung ruling eh, kasi, di ba? Gaya noon, nanalo siya na mayor ng Davao City. Isa pa sa tinukoy sa ruling yung impluwensya. Yung impluwensya. At saka din, kung minsan aywan ko ako nare-realize ng mga DDS supporters yung kanilang matalas na dila pagdating sa social media. Nakikita din nila yun eh. Nakikita din nila doon sa ICC na kung magsalita yung mga kanyang supporters sa social media and tatalas. Nakala mo kung upakan nila ang ICC ganun na lang. Hindi kaya parang Raymond, yung mga ganong statement kahit paano naka-apekto din kaya yun sa Siyempre, desisyon ng ICC? Maari. Kasi nga, yung ibig sabihin, nakikita nila yung lawak ng influence. Yung sinasabi na hindi siya banta. Paano hindi maging banta? Ganito magsalita yung mga supporters niya. Ang tatapang. Ang tatapang. At saka talagang, kung magsalita, akala mo talagang nahawa doon sa salitang puro kill. Puro patayin. Yung ganon. Ngayon, parang Raymond, nakikita yan eh. So, I don't know. Sabi ko nga, baka na sana ma-realize nila by this time yung dali ng pananalita, kundi kumbaga parang dito mo, kung saan ka naman mga keyboard warriors nila, kung saan man sila nagkukubli, hindi nila alam na kahit papaano, nakararating yan eh. Lahat. Basta sa
internet, nasa Pilipinas ka, kung saan man lugar ka, makikita nila yan. Ngayon, parang Raymond, ang common narratives naman o yung common pattern naman, pagkatapos na ibasura yung kahilingan na payagan ng interim release, nagkabayaran daw sa dahig. Biruin mo yan. Ayun na nakikita mo sa social media Ayun naman. Iisa ang script siyempre, kung ikaw ang taga-ICC, halimbawa. Lalong, di ba? Tao rin yung mga yan. Kahit sabihin mo ba na walang pinapanigan yan may emosyon yan, may damdamin yan kahit pa paano, di ba? Sasabihin mo, bayad sila. Ganun yung lumalabas Ano ba yan, Pilipinas? Korte. Ang tingin nyo sa korte sa ICC, parang korte sa Pilipinas. Siyempre, nakakaramdam rin ng pang-insulto yung mga hukom na yan. Baka lalong ano na yan, judge na yan. Minsan, dapat yung restraint. Hindi ba pwedeng sabihan yung mga keyboard warriors na, oops, teka muna. Wala kung minsan. Mga pare ko, mga ma'am, baka nakaka-apekto masyado yung mga sinasabi natin. Hinay-hinay tayo. In fairness sa Duterte family, doon sa inilabas nilang statement, kalmado naman. Kalmado lang. Tinatanggap nila, naging hatol. Hatol. Yan baka masimple lang. Sa totoo lang parang Raymond, obviously, mas mainit pa yung pagtanggap ng mga supporter Mas mainit pa ulo. Magpupuyo sa galit. Kaysa yung pamilya Duterte. Kasi, siyempre, yung mga yan, mga pamilya ng mga abogado, naintindihan nila yung proseso. Naunawaan nila. Kung meron mang natutuwa sa desisyon, yung abogadong nandun. Si Atty. Kaufman. Ang bayad sa kanya, 150 million pesos a month. Halos siyam na buwan nang nakakulong si dating Presidente Duterte. Tama ba ang computation ko? 150 million times 9. Kasi, tama ba? Billion na ang kinikita niya. Tama ba? Ganun ba ang computation nun? Di ba? A month Meron pang acceptance fee na nauna di ba? Di consider, kaya kung may nalulungkot, meron namang lihim na nalulungkot, pero kunyari lang yun. Natutuwa si attorney dahil paldo. 150 million a month. Hindi na realize ng iba na puro kayo pero sa totoo lang nalulungkot pero may natutuwa. Ito yan, illegal na proseso yan. Ang laking pera palang pinawawalan ng mga Duterte, sa bayad sa legal counsel. Wala, obligado ka din naman, paring Romel. Pag may kaso ka sa korte, whether you like it or not. At saka by choice yun. By choice yung lawyer na yun. Talagang yun ang pinili nila dahil tingin nila ito yung nakamahusay doon. Paano parang Raymond yung iba pa yung bayad sa local counterpart? Siyempre. Diba? Meron yan. Meron dito. May local yan. At saka pa yun abogado pa lang yun yung mga kumbaga tawag natin yung mga iba pang gastusin. Di ba? Kumbaga sa mga expenses, yung miscellaneous. Ayun. Di ba? Kumbaga sa mga sa gobyerno MOOE. Di ba? Yan yung mga na kung wala ka talagang malaking source ng income, ipon sa bulsa, hindi mo kayang i-afford yung mga katulad ng kalibre ni Atty. Kaufman. Wala. Garuin mo. Kaya kung minsan yan. Yan ay panimula pa lang at up to na hinihintay natin yung decision naman doon sa kanyang health issue. Kaya kung minsan yung mga nagpupunta doon na kasi dalawang mukha paring Romel pag sa issue ng kung si Kaufman ang magsasalita, sasabihin niya, naku, medyo alanganin ang kalusugan niya, baka hindi niya kayang tumayo sa paglilitis. Meron namang mga pamilya na nagpupunta doon. Di! Kausap namin si Presidente. Masayang masigla. Masiglang masigla.
tinatanungan niya yung nangyayari sa Pilipinas. Aware siya sa mga nalulungkot nga daw siya dahil sa issue ng katiwalian sa Pilipinas. So yun yung dalawang muka. Sabi ko, dapat itong mga ganitong klase, may restraint kasi kumbaga, nagkakaroon ng conflict. Conflict eh. Sabi ng abogado na yun ang apila niya sa korte. Pagbigyan nyo kami dahil ganito ang sitwasyon niya. Sabi naman hindi, ang sigla. Naku, sabi ko, mali. Parang malaking diferensya. Kaya kung minsan, lalong-lalo na yung mga nagpupunta dahil, di ba, isa nga sa binabanggit doon, yun yung nakita nila yung influensya daw na up to Europe. Nag-iipon-ipon yung mga DDS doon sa The Hague, di ba? Nakikita nila yun. So akala nung iba, sigaw-sigaw pa kayo diyan. Bring him home. Bring him home. Pero on the other hand, nakikita no, kita nyo. So hindi siya security risk ang tingin nila sa kanya. So yun ang naging decision. So anyway, panimula pa lang yan. Kaya pa ba tayo sa most exciting part? Wala pa. Hindi pa pinag-uusapan yung kaso. Wala pa tayo sa yung litigation na proper. Wala pa, di ba? Pero ano yun sabi nga sa inyo, sabi nga ng mga nagbamatyan. So mahaba-haba pa ang babaybayin ito si Attorney Kopman. Ayun. Kaya nga. Ilang buwan pa. Paldo pa siya. Papaldo pa ang abogado. Kaya, pero ang malungkot nga, ay wala. Yung sinasabing o panawagan na sana makauwi siya bago magpasko, mukhang malabo na. Dahil nga dito sa naging desisyon na ito ng Appeals Chamber ng International Criminal Court. Hoping pa rin, hoping for the best pa rin, siyempre. Kaso yan. Siyempre. Lalo na pagka ganyang kalaki ang binabayad mo sa abogado, siyempre, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Yan, di ba? Malay mo, may sa isang, bakit ba? Yung ibang talo sa una, pero umapila, nababaligtad yung decision. Kaya lang, simula naman ho nung banggitin ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest naman itong si iba naman ito. Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi na nagpakita. Oo nga. Wala ba sa Senado? Ilang linggo na siyang since November 11, hindi na siya pumasok. November 11, araw-araw ang session sa Senate. Hanggang kagabi. Hanggang kagabi dahil last day nila ng plenary deliberation kagabi ay hindi nagpakita ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senate President Tito Soto, medyo malungkot siya dahil hindi daw man lang nakipag-ugnayan sa kanya. Pangalawa, hiningi niya yung committee on as vice chairman of the Committee on Finance, yung Department of National Defense, ang laking agency yan. Hindi niya na idepensa. Sinalo na lang nung chairman ng committee, si Senador Sherwin Gatchalian. Pero nandito naman sa loob ng bansa naman si Senador Bato de la Rosa, di ba? Sabi nila, nandito pa daw. Somewhere sa na ayun, medyo may mga tayo naman siyempre ipinaparating lang natin yung tanong kasi kung ikaw ay ordinaryong empleyado sa gobyerno o kaya kahit dito sa atin, pag hindi ka pumapasok, anong tawag doon? Di ba? Either you are declared AWOL. Ano yung AWOL? Absent without official leave. Kung gano'n ang mangyayari, either na tanggalin ka or suspindihin ka. Paano naman, at hindi ka susweldo. Baka naman paring Raymond, ang sistema, wala nga ron si Senador Bato de la Rosa, pero mentally present siya sa mga activity. Pwede ba yun, paring Raymond? Physically absent, pero mentally present. Pwede ba yun? Pwede. Hindi naman, kaya lang, dati kasi pinapayagan yung, nung panahon ng pandemya, may Zoom participation. Pwede kang mag-live, yan. Pero ngayon, tinanggal na yun. Wala nang ganun, paring Romel. Kung gusto mong makibahagi sa diskusyon, personal kang humarap doon. Para ikaw ay ma-consider na present. Hindi yung, yun nga yung maalala ko kasi, yun ang pinag-awayan ni na dating Senador Bong Revilla at ni SP
Migs noon, Zubiri, nung panahon ni Mig Zubiri. Na di ba naoperahan si Bong Revilla nung na-aksidente sa isang shooting? Naoperahan. Hiniling nila na sana mag-zoom na lang. Hindi pinayagan. Kailangan nandun siya. Ay, kaya nakasaklay, pumasok. Nagtalo nga sila. Bakit? Sabi nga, nagtalo sila, nag-away. May video yan na nag-away sila doon sa plenary. Na isa sa mga dahilan kung bakit siya pinatalsik daw na Senate President at ipinalit si noon ay Senate President Jesus Escudero. Kaya, yun naman malamang, kahit na alanganin ang sitwasyon mo, pumasok ka kung gusto mo. So, hindi pa pwede paring Raymond, nasabihin ni Senador Bato de la Rosa na I may be absent physically, but mentally present. Don't be disappointed. Because I will be with you in spirit. Hindi pa pwedeng ganun, pare. Ayaw ko. Mukhang hindi tinatanggap sa ganitong pagkakataon. In the meantime, makibalita tayo sa lagay ng panahon at yung ating mga kababayan sa Cagayan Valley Region ay binabaha sa tindi ng ulan doon. Pambira, ano? Umapaw yung... DZRH. May mga ilog na umapaw. Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, balitaan tayo ni Ka-Obet Badrina. Ka-Obet, magandang umaga. Good morning, Obet. Ka-Obet Badrina. Yes, magandang umaga po. Ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala tayong minomonitor ngayon na low pressure area, at least sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagyong Berbena, kung naalala pa po ng mga kababayan natin, ito yung dumaan sa Kabisayaan itong nakaraang linggo. Ang huling lokasyon niya nasa may Kanluran, Hilagang Kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Medyo mabagal siyang kumikilos po doon at patungo na sa bahagi ng Vietnam. At sa ngayon po nagdadala lang ito ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan sa bahagi ng Palawan, particular na po actually sa may Kalayaan Islands. Ang shearline, kagaya ng binanggit nyo kanina, inaasahan pa natin magpapatuloy yung mga pagulan sa Cagayan Valley Region, particular na sa mainland Cagayan at sa Isabela. So asahan pa rin po, tama yung binanggit nyo, posible pa rin yung mga pagbaha at saka yung mga landslides po, lalo't ilang araw na nga pinuulan yung ilang bahagi or malaking bahagi ng Cagayan province at maging dito sa may Isabela. Inaasahan din natin yung mga pagulan sa Apayao at Kalinga. Ito ay dulot po ng shearline. Ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Samantala, mayroon pa rin po tayong amihan o northeast monsoon na magdadala naman ng mga mahihinang mga pagulan, lalo na po sa Ilocos Region, Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin natin ang mga localized thunderstorms. Pero ngayong umaga, malita may posibilidad po ng mga pagulan. Bukas, meron po, I think may mga kababayan tayong magkakaroon ng mga activities dito sa Metro Manila. Ang nakikita po nating magiging lagay ng panahon po, at least sa umaga medyo maliit yung posibilidad ng mga pag-ulan. Pero hapon, nandiyan pa rin yung mga possibilities ng isolated thunderstorms. Kaya mainam, magdala pa rin ng mga panagalang sa ulan. Wala na po tayong nakataas na gale warning ngayon. Mari naman ang pumalaot yung mga sakyang pantang at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ka-Obet, yung so yung shear line na sabi nyo nagdadala ng ulan dyan sa Cagayan Valley, hanggang hanggang kailan? Base po doon sa forecast natin, possible po hanggang Lunes may mga pagulan pa rin. Sa Martes, possible po malaking bahagi ng bansa natin, fair weather po. So maring, kasi hihina po itong amihan So dahil po doon possible na maapektuhan niya rin yung shear line na hindi na ganoon masyadong makaapekto sa bahagi ng Cagayan. At least bandang Lunes or Martes po yan. Yeah, pero normal occurrence na yan na ganyan? Po, normal naman po. Actually po, kapag ganitong panahon, tayo kasi dito sa may area ng Metro Manila at western side ng Luzon, ito yung panahon po na malamig at medyo tuyo, hindi masyadong maulan. Pero po dito sa may silangang bahagi, sila yung mga tinatawag na nasa type 2 climate. Pag sinabi natin type 2 climate, ito yung mga lugar sa ating bansa na buong taon halos umuulan. Dalawa lang po yung weather dyan, either maulan or mas maulan. Kasi sila yung mga nakaharap po sa Pacific Ocean. So, ang easterlies po, yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, tuloy-tuloy lang po yan. Tinatawag din yan trade winds, isa pa pong term dyan. So, dahil po doon, at ngayon po kasi may amihan tayo na medyo malakas, so nagbabanggaan po yung mainit at malamig na hangin. Yung pwede kukos ng pagkakaroon ng mga kaulapan na nagdadala ng pag-ulan, tinatawag nating shear line. Doon sa Mindanao, kagabi ang sabi malakas daw yung ulan sa Davao City mismo. Anong balita doon, Ka-Obet? Opo, mga localized thunderstorms naman po yan. Base sa monitoring at hindi siya widespread. Sabihin, ilang lugar lamang po. Alright. At ilang bagyo, Ka-Obet, ang inaasahan natin sa buwan ng Disyembre?
ngayong Disyembre. Isa at dalawa Normally po, ang dinadaanan niyan, Visayas or Mindanao. Yan sa Northern. Sige. Salamat ka, Obet. Magandang umaga. Thank you, Obet. Maraming salamat po. Magandang umaga. Obet Badrina mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:26 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay hatid sa... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Balik tayo sa ating balitaan, 5:31 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Bago yung ating mga balita, ito mas mahalaga, paring Romel. Birthday ngayon ni Boy Gonzales. Aba, si Boy Gonzales natin? Oo. Eto kaya yun. pala kahapon, aba, in grande ang merienda namin. Sa hapon yun. Meron? Oo. Nagpauna na. Ganon. Oo. Ibang klase. Siyempre, 40 years old ba naman eh. Oo. In the industry. May bispiras. Oo. Meron pang, ayun, so, ito medyo... 40 years old na. Oo, sa industriya. Mahirap to binabati kasi pikunin to eh. Hindi, sa amin kusa yan si Boy Gonzales. Bata ni alam mo. Happy birthday! Yan, si Boy Gonzales dyan sa Maynila. Siyempre, laging, kung may lakad si Yorme, hindi yan nawawala. Kabuntot lagi si Boy Gonzales. Minsan niya, sabi nga raw ni Boy, napagkamalan daw silang magtiyuhin ba, mag-ama o ni Mayor. Kay Yorme? Oo. Hindi naman nagkakalayo. Tumatawa tuloy si Sek. Dito. Ayan. Happy birthday, Boy Gonzales at sa lahat ng mga may birthday sa araw na ito. Ngayon sa ating mga balita, natapos na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa 3 sa 5 flood control cases sa Bulacan. Ayon sa DOJ, ang mga respondent sa 2 pang nalalabing kaso ay binigyan ng hanggang sa December 5 para magsumite ng kanilang counter affidavits. Mula rito ay pag-aaralan ng DOJ kung ibabasura ba ang kaso o tuluyan ng iain sa Regional Trial Court. Matatanda ang inendorso ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang flood control cases, ngunit ibinalik din sa kanila para isailalim muna sa preliminary investigation. Aabot naman sa 100,000 mga manggagawang apektado ng pagkakaalis ng lisensya ng mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2026 budget ng Department of Labor and Employment, binanggit ni Senador Sherwin Gatchalian na nagkaroon ng magpagbagal ng construction industry dahil sa issue. Ilang mga manggagawa ang nawalan ng trabaho at karamihan sa mga ito ay contractual employees o mga hindi regular na mga empleyado, pero tiniyak naman ng ahensya na meron silang temporary work assistance na ibinibigay sa mga apektadong manggagawa at mga convergence program ng TESDA para sa reskilling at upskilling ng mga ito. Mga 100,000 po ang estimate ho nila. Alright. No? So, marami-rami din. Marami-rami. Ibig sabihin, 100,000 na pamilya na apektado at talagang umaasa sa urgent at saka longer term hopefully assistance. Hopefully masaluto ng private sector construction. I think may private sector, nakikita natin, despite na nawala yung POGO, I read reports na it's coming, may resurgence in office space. So, ang hope natin is re-channel itong from government to the private sector. Pinagduda naman sa Senado ang katapatan ni Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Ipinahayag ni Senador Risa Ontiveros ang hinala dahil sa nakakalitong paliwanag, kahina-hinalang paliwanag ni Aguda sa proseso ng procurement para sa Bayanihan SIM Project. Sinita ng mababatas ang pinuno ng DICT kung bakit ang ginamit na batayan sa bidding ng proyekto ay ang lumang Government Procurement Act o ang Republic Act 9184 sa halip na ang Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act. Binigyan din ni Senator Hontiveros na nagtatakda ng mas maigpit na requirements o pamantayan ng bagong batas sa government procurement. Paliwanag naman ni Aguda, hindi pa promulgated ang implementing rules and regulations ng RA 12009 kung kaya napilitan ng DICT na lumang batas ang gamitin sa nabanggit na pagkakataon. Gayunpaman ay giniit ni Ontiveros na questionable ang payag ng opisyal dahil ang kanyang tinutukoy na IRR
ng bagong batas ay noong pang Pebrero ipinalabas. Inaasang mananatili sa pagitan ng 1.1% hanggang 1.9% ang inflation rate ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, makatutulong sa pagpigil ng mas mataas na inflation ng pagbaba ng presyo ng karne at gulay. Ito ang nagsisilbing pantapat sa pagtaas ng presyo ng krudo, kuryente at paghina ng presyo kontra dolyar. Matatandang umabot sa 1.7% ang inflation rate ng buwan ng Oktubre. Malabon LGU, puspusan ng panawagan para wakasan ng pang-aabuso sa kababaihan at kabataan sa syudad. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Raymond at Kuya Romel, sa pagharap kagabi sa mga taga-Malabon ni Mayor Jenny Sandoval. Puspusan ang anya pakikisa ng pamalalungsod ng Malabon sa 8 araw na kampanya para wakasan ang violation o violence against women and children. Isang panawagan naman upang wakasan ng anumang anyo ng pang-abuso at bigyan boses ang mga kababaihan at kabataan na matagal naman naninindigan ng tahimik. Ayon sa alkalde, dapat niyang patuloy na itaguyod ay isang komunidad na ligtas, may malasakit, may puwang para sa dignidad at karapatan ng bawat babae at bata. Sabi ng alkalde na habang nagpapatuloy ang kampanya hanggang December 12, inikayat nito ang mamayan na lahat na maging kakampi sa pagtindig laban sa karahasan sa tahanan umano, sa bawat paaralan, sa trabaho at sa buong lipunan. Anya muling magpaalala sa mamayan na mag-isa, makinig, magsalita, umalalay at makaisa ang lahat upang wakasan ang karahasan laban sa kababaihan at kabataan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Kasama na ang mga public school teachers at non-teaching personnel sa benepisyaryo ng 20 Kilo Rice Program ng pamahalaan. Formal itong pinagtibay sa magitan ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Department of Agriculture at Department of Education sa kadiwa ng Pangulo Expo sa Intramuros. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nasa 800,000 guro at staff ang makikinabang sa programa. Uunahin umano ang mga malalayong lugar kabilang na ang mga isla sa Camarines Sur at Romblon sa pilot rollout para sa mga guro. Pinuri ni Education Secretary Sani Angar ang inisyatiba dahil malaking tulong ito sa mga guro lalo na sa mga probinsya. Nauna nang naisama ang transport worker sa programa at naglunsad din ng DA ng online registry system upang mas mapabilis ang transaksyon sa pagbili ng murang bigas. Good news naman para sa mga motorista. Asahan na malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo o sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng humigit kumulang sa 3 pesos, 3 piso ang magiging tapya sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Samantala, abot naman sa 40 centavos ang maaaring maging bawas sa halaga ng kada litro ng gasolina. Ang nabanggit na paggalaw sa halaga ay bunsod ng posibleng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang oversupply sa oil market. Aprobado na ang subsidiya na para sa procurement ng 162 na modern jeepney units sa ilalim ng Public Transportation Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang mga bagong unit ay idaragdag sa mga fleet ng jeepney sa iba't ibang rehiyon sa bansa bilang bahagi ng pagsisikap na pagandahin ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Inilabas ang subsidiya sa ilalim ng programang Expanded Equity Subsidy na nagbibigay tulong sa maliliit na transport operators upang makabili ng modernong PUV sa tulong ng Department of Transportation at Financial Institution. Pagtitiyak na Mendoza ang mga aplikasyon para sa subsidiya ay sumasailalim sa masusing
pagsusuri at bawat sentimo ng subsidiya sa sektor ng transportasyon ay hindi masasayang kundi magdudulot ng malaking kontribusyon sa pagpapabuti ng pampublikong transportasyon sa bansa. Labas tayo ng Metro Manila, suspect na siningil sa kanyang utang sa halagang 50 pesos. Sus Maria Josep, binaril ang naningil. So yung naningil pa ang binaril. Patay. Tama ba? Danny Kumilang. Ang hirap sa mga kung sino pa yung nung nangutang ang bait. Nung sinisingil, ang tapang, biruin mo ito yung namaril pa. Sa halagang 50 pesos. Grabe naman. Kapalit ng buhay. Diyos nangyari po yan sa bayan ng Mariveles, Bataan. Danny Kumilang sa detalye. Danny! Yes, good morning, Romer Ramon. Isang insidente ng pamamaril ang naganap na humantong ito sa pagkamatay ng isang lalaki sa Zone 6 sa Barangay Kamaya, Mariveles, Bataan. Dakong alas 9 kagabi, kinilala ang biktima na nasawi na si Rodito Pido Ramirez, 44 taong gulang, binata, magsasaka at residente rin na nasabing lugar. Samantalang ang suspect sa pamamaril ay kinilala ito na si Roger Patak Lampaso alias Ware, 29 taong gulang, walang trabaho at naninirahan din sa Zone 6 Barangay Kamaya ayon sa salaysay ng saksi na babae na si Jeneline Lampaso Alquisa, kapatid ito mo ng suspect. Narinig niya nagsisigawan umano ang suspect matapos punta biktima ang tahanan ng suspect upang sigilin lamang ito ng 20 pesos utang. Dali ang lumipas ay nakarinig na siya ng isang putok. Nang silipin niya umano ang labas ng kanilang bahay, nakita niya mismo ang kanyang kapatid na may hawak na improvised shotgun o buga. Agad na isinugod ang biktima sa Mariveles District Hospital, ngunit idiniklara itong death on arrival. Mabilis naman tumakas ang suspect patungo sa direksyon ng Mariveles Poblasyon. Samantala sa update report ngayon lamang na ating natanggap, hawak na ngayon ng Mariveles PNP ang suspect na harap sa kasintay na ang pamamaril umano ay may kinalaman sa istapahan sa droga. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny Kumilang. 5:44 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi everyone, we are Quadlift, and you are watching Sinzon. Hello everyone, I'm Fanny. I'm from Indonesia. Hello, my name is Frame from Thailand. Hello, I'm Masilo. I'm from Japan. Mabuhay, ako po si Ko from the Philippines. Wow, I feel like I'm watching Miss Universe. Hatid ang kanilang latest single na Love Letter, perfect this holiday season. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Inulan ng batikos ang pahayag ng Department of Trade and Industry na kakasya ang 500 piso para sa pang Noche Buena. Ayon sa ilang mamimili at tindera na kapanayam ng DZRH, hindi sapat ang naturang halaga para makabili ng ham, mga sangkap na sa macaroni salad at spaghetti, gaya ng iginigit ng DTI dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin sa merkado ngayon. Git ng mga ito, kahit na maghanap pa ng mas murang brand ay hindi pa rin kasya ang 500 pesos para makabili ng tradisyonal na handa sa Pasko. 500? Dahil sa mantika lang sa sibuyas mo, wala na. Hindi ka makakabili ng handa. Ano na mabibili doon sa 500? 500? Wala kami mabibili. Bakit ka mo? Intuyula lang ang handa namin. Tsaka konting kilong bigas. Wala na. Ano lang yan? Pangpansit lang yan. At saka ano lang yan? 1 kilong manok. Sa hirap ng buhay ngayon, mahal-mahal ang bibili. Hindi ka makakabili ng ham. Hindi ka makakabili ng ham. Wala pang pangkok. Wala. Spaghetti. Ayun, ano pa, nang bitin pa sa marikado yan. Ang nagsasalita niyan, parang Raymond. Mga nasa palengke. Nasa tindahan na mismo, nasa talipapa na mismo yan. Talipapa pa yan, hindi pa supermarket. Ewan ko saan kinuha ng DTI yung kanilang data, si Secretary Roque. Siguro mas mainam na bumaba sila sa grassroots level para at least alam nila yung sitwasyon. Parang diba? Tuloy na booking na hindi nila alam ang totoong presyo ng mga pangunahing bilihin. Mag-experiment sila. Si Secretary Roque ng DTI. Bumili siya. Bigyan ka ng 500 pesos. Sige, bumili ka ng ganito. Kung aabot. Hindi ba? At least, alam niya. Kasi yung sinasabi niyang ham, kahit nga yung ham na homemade, wala yung 500 mo. Wala. Ang ham, halimbawa, sabihin mo, yung ano na lang, yung homemade, ibibenta sa iyo yung 250, halimbawa. So doon sa 500, 250 na lang ang natitira. Mag-i-spaghetti ka. Hindi naman pag nag-spaghetti ka, hindi naman pa pwede, puro sauce lang. Kaya nga, sa 250, wala talaga. Doon pa lang, dalawa pa lang yun. Pinag-uusapan natin, ham at saka spaghetti. Yung salad pa na sinasabi niya. Macaroni salad. Oo, wala. Hindi talaga oobra. Yun, nabuking tuloy. It only shows... Dapat hindi na siya nagsalita. Hindi ba? Aywan ko kung... I'm sure by this time, sumasakit ang ulo nila dahil dyan sa ano na yan. Hindi, it only shows, tayo naman bumibili talaga. Well, tayo na namamalengke. Namamalengke tayo. Alam natin yung presyong yan. Diyos ko, gulay lang ngayon. Sabi nung isang alay, di ba? Naku, wala. Sangkap pa lang. Pangpansit lang daw. At saka, baka nga pwede. Yung ganun, di ba? Pwede pa. Kung halimbawa, yung 500 pesos, pang ham lang yan, okay na yun. Ham lang yun. At least may ham. O kaya, isang ulam or isang handa, uri ng handa. Yung sabi nung Ali, isang pansit at lang. Pansit at 1 kilong manok. Pwede pa. Parang Raymond, hindi pa natin pinag-uusapan kung ilan yung nasa mesa. Ayun na nga. Tapos may pahabol pang paliwanag na daw para daw sa isang maliit na pamilya. Gano'n ba yung kaliit na pamilya? Wala. Yung bang ibig sabihin kasi bago kayo magbigay ng pahayag. Isipin nyo muna ng maraming beses. Ay, nako. Ang masama niyan parang Raymond pinipilit ng gobyerno na kahit papaano maampat yung galit ng mga mamamayan Tapos makakarinig ka ng ganitong pahayag. Samantala, mabot na sa 70% o halos 100% ang national coverage ng Patient Transport Vehicles o PTVS
ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa turnover ceremony, 10 bagong PTV ang ipinamahagi bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng medical transport vehicle ang lahat ng probinsya, syudad at munisipalidad sa buong bansa. Kabilang sa nakinabang ang 7 syudad sa San Pedro, Calapan, Legazpi, Muñoz, Olongapo, Iriga at Angeles City. Ang bawat PTV ay may kompletong kagamitan para sa ligtas na pagbiyahe ng mga pasyente. Kabilang ang stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, BP monitor at medicine cabinet. Matatanda ang 680 units na ang naipamahagi na maupo si Pangulong BBM noong 2022. Lumobo ito ngayong 2025, lalo na matapos ang mass distribution ng 82 PTVS sa Bacolod City noong November 25 na nagdala sa 78% coverage. Bunso nito maabot na sa 1,630 units ang kabuuang bilang, katumbas ng 99% coverage sa 1,642 LGUs. Naglaan ng PCSO ng 1 billion pesos para sa karagdagang 375 PTVS ngayong 2025. Nasa 500 hanggang 1,500 pesos naman ang itataas ng presyo ng lechon baboy sa Laloma, Quezon City na tinaguri ang lechon capital ng Pilipinas. Ayon sa mga maglilechon, maigpit nang ipinagbabawal ng pamahalang lokal ang pagkatay ng baboy sa mga lechon na walang upgraded slaughterhouse. Gate ni Ramon Ferreros, may-ari ng isang lechonan, alinsunod ito sa pinaiiral na bagong panuntunan sa ilalim ng special use permit. Okay, very good din naman to. Ina-upgrade nila kami sa dating nakagawian namin. We're doing this cultural heritage na tinigas na namin ang pagkakatay namin na ang baboy nandito. Within a week ang supply namin. Tapos pagkaraan ng 1 linggo ay darating na naman another supply for another week. Pero ngayon, NMIS standard. Lahat ng baboy na darating, kinakailangan mag-spray lang sa aming mga kulungan ng baboy within 24 hours. Ikinalugod ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolana ang pagpapanatili ng S&P Global Ratings na BBB+ credit rating ng Pilipinas. Ipinagkaloob ang credit rating sa kabila ng flood control scandal sa bansa na pinahamba makaapekto sa ekonomiya at kumpiyansa ng ibang bansa sa Pilipinas. Ayon sa S&P, ang mabagal na paglago ng GDP noong ikatlong kwarter ay panandalian lamang at inaasang makakabalik sa mas malakas na takbo ang ekonomiya sa mga susunod na taon hanggang sa 2028. Isusulong naman sa Senado ang pagkakaroon ng parusa para sa mga employer o kumpanya na hindi magbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga manggagawa. Sa interpelasyon ng Committee on Labor Chairman Senador Raffy Tulfo sa panukalang 2026 budget ng DOLE, ibinahagi ng senador ang maraming sumbong na natatanggap ng kanyang tanggapan kaugnay ng hindi nagbibigay ng 13th month pay. Obligado ho kayo dyan eh. Ito'y sa kabila ng pagkakaroon ng batas na PD 851 na nagmamando sa mga employer na ibigay ang 13-month pay ng kanilang mga manggagawa bago o mismong sa December 24. Git ni Tulfo, tila walang ngipin ang nasabing batas dahil wala namang parusang nakasaad dito para sa mga lalabag ng mga kumpanya. Dahil dito plano ng senador na isulong ang panukalang batas na magpaparusa sa mga lalabag na employer kung saan bago mabigyan ng bagong business permit ang mga kumpanya o negosyo ay kailangan muna silang merong clearance nito. At eto na, parang Raymond, sumagot na si Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry matapos ulanin ng batikos ang kanyang 500 peso Noche Buena budget. Sabi ng Kalim, ang kanyang sinabi sa isang panayam na 500 pesos na budget na pwede na para sa simpleng Noche Buena ay para lamang sa maliit na pamilya na kinabibilangan ng mag-asawa at 2 anak. Dagdag pa ni Roque, binasian niya nila ang budget na ito mula sa Noche Buena Price Guidelines o Guide List na ginawa ng BPI. Again, the Noche Buena celebration or Noche Buena handa will depend on the number of
family members or even extended relatives that will be joining the Noche Buena celebration. But when they asked the 500 pesos, this meant that when I explained, this is for, again, mother and father and 2 children. And then this guy, we got these prices from the price set by the DTI, which is this Noche Buena price guide list. Ayun naman pala, paring Raymond, para lang sa 4 na miyembro ng pamilya. Hindi, Tatay, nanay, 2 anak. Oo, pero ang sinasabi niya doon, yun daw presyong yun, ibinatay nila sa listahan ng DTI. Ayun. Yun ho ang listahan ninyo. Pero hindi yun ang totoong presyo. Sa yun grassroots level. Ang sa amin lang, lumabas kayo nang walang escort at kayo ang bumili para alam nyo ang totoong presyo. Patuloy pa rin ang paghanap sa isang overseas Filipino worker na unang napaulat na nawawala matapos ang sunog na tumupok sa 8 high-rise building sa Hong Kong noong Miyerkules. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hanggang sa ngayon ay hindi pa matiyak kung nasa loob ng gusali ang OFW nang magsimula ang sunog. Nakikipag-ugnayan na niya ang DMW sa pamilya ng nawawalang OFW sa Pilipinas. Sa datos ng ahensya, 83 Pilipino ang rehistradong nakatira sa Wang Fuk Court Estate, ngunit 37 lamang ang may verified address. Patuloy na inaalam kung sino sa kanila ang nasa mga gusali ng sumiklab ang apoy. Ayon kay Kakdak, hindi sila magbibigay ng spekulasyon hanggat hindi nakukumpirma ang eksaktong kinaroon ng mga Pilipino sa panahon ng sunog. Manindigan si House Committee on Public Account Chairman Terry Ridon na walang legal na batayan ng Land Transportation Office sa pag-impound ng mga e-bike at e-trike na ginagamit bilang pribadong sasakyan. Kasunod ito ng planong paghuli at pag-impound sa mga light electric vehicles na dadaan sa mga pangunahing kalsada o national road umpisa sa December 1, araw po ng Lunes. Paalala ni Redon, malinaw sa Evida Law na hindi kailangan ng rehistro mula sa DOTR o LTO ang mga private use LEVs, kaya't hindi maaaring gamitin ang lumang memorandum circular para kumpiskahin ang mga ito. Sa balitang sports, nilampaso ng Gilas Pilipinas ang Guam sa pagsisimula ng unang window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sa score na 87-46. Mula umpisa ay tinambakan na ng puntos ng Gilas ang kanilang kalaban sa laro na ginanap sa Calvo Fieldhouse sa Guam. Malaki ang naging ambag sa panalo ng Gilas ang 22 points ni Justin Brownlee, gayon din ang 10 puntos mula kay Dwight Ramos at 8 points and 10 rebounds ni Junmar Fajardo. Sa ngayon ay pinaganda ng Gilas ang muling pagganap nila ng koponan sa Blue Eagles Gym sa unang araw ng Disyembre. At sa balitang showbiz, maghahanda na si America's Got Talent Season 20 champion Jessica Sanchez para sa pagbabalik entablado. Ito'y makaraan niyang isilang ang kanilang unang anak ng asawang si Ricky Gallardo pagkatapos ng kanyang panalo sa naturang singing contest. Bagamat hindi detalye, sinabi ni Jessica sa isang social media post na sabik na siya para sa kanyang bagong proyekto at kasalukuyan niya itong inaayos. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong huling Sabado ng Nobyembre. So bukas, yung mga hindi sasali sa rally, huwag kayong magagalit. Dahil ilang linggo nang pinag-uusapan na may mga pagtitipon sa Luneta, ganun din sa People Power Monument at syempre hanggang diyan sa EDSA Shrine sa EDSA. Ayan. Pag maipit kayo sa traffic dyan, so humanap na kayo ng alternative na ruta. Kaya nga, ngayong umaga ay binabati pa rin ni Francis Cuaco ang kanyang kaibigan na si Strawberry Lopez. At yung isa pa niyang kaibigan na nagtatago lang sa alias na Babes. Francis, sino ba itong Babes na to? Francis Cuaco? Happy birthday, Boy Gonzales! Happy birthday, Boy Gonzales! Yan, dyan sa Maynila. Kami ang inyo nakasama ngayong umaga ho ng Sabado. Ako si Raymond Adpaas. At Romel Fuertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 1 minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga.
tamang balita at talakayan sa Tambayan. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite